ipapahayag namin this early, sasabihin namin handang-handa ang COMELEC sa pagkakaroon ng halalan para sa November 2. Ipinatawag ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms ang Commission on Elections o COMELEC para sa pagdinig ng mga panukalang batas na naglalayong ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE. Sa kabila ng diskusyon ng panibagong postponement ng BSKE, binigyang diin ni Chairman George Erwin Garcia na sasabihin nila sa komite na handang-handa na ang komisyon para sa halalan sa darating na November 2. Sa katunayan, tapos na ang pag-iimprenta ng mga balota. Sa kasalukuyan, mula sa 19 billion pesos na kabuuang budget para sa BSKE, nasa 8 billion pesos na ang nagastos para sa ballot printing at iba pang kagamitang pang-eleksyon. Ang natitiraan niyang 11 bilyong piso ay nakalaan para sa sahod o honoraria ng mga guro, training ng mga magsisilbi sa halalan at deployment ng mga kagamitan. Nagbabala ang komisyon na sakaling maipagpaliban ang halalan, may mga kagamitang posibleng masayang dahil sa ma-expire gaya ng mga ballpen, indelible ink at mga stamp pad na ginagamit sa fingerprint taking na maaaring matuyo. Lagi naman na may nasasayang, although madami rin po naman na pwedeng magamit pa namin sa susunod na halalan. Kung kaya nga lang, may mga ilang kagamitan tayo na 1 taon lang ang expiry date, tulad halimbawa ng ballpen, tulad halimbawa ng indelible ink. 1 taon lang kasi ang expiry date niya. Gayunpaman, tiniyak ng COMELEC na ang mga naimprentang balota para sa November 2 ay maaari pa rin gamitin sa pamamagitan ng isang resolusyon upang maiwasan ang pag-aaksaya ng pondo. Mag-i-issue lang kami ng isang resolusyon na nagsasabi na kung ano yung na-imprenta na namin para sa November 2 barangay and SK elections, kung sakali pong ma-reset, ma-postpone, ay yun pa rin po ang gagamitin namin. Kung sakaling matuloy ang pagpapaliban ng halalan, inaasahang magbubukas muli ng registration of voters sa darating na September 2026. Dahil sa registration ay inaasahan ang pagdagsa ng milyon-milyong botante, kabilang ang mga deactivated voters at mga kabataang magiging 18 anyos na. Inaasahang mangangailangan anya ng karagdagang 3 bilyong piso kung sakaling mapupuspo ng BSKE. Patay sa panukala ni Senator Chis Escudero, gagawin ng 5 taon ang termino ng barangay official. Kung tayo po ay hindi matutuloy sa November 2, malamang-lamang kami po ay mag-resume ng registration of voters ngayong darating na September. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.